Cebu Catholic Television Network. O kung ipadayan ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod na kiniya, kay ang tanan padayag mahimong kahayag. Usa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuha ang pagani sa iyang giisip na iyaha. Usa giingon, pagmata na, pinatulgon, bangon gikan sa mga patay, ug hatangan ka ni Kristo o kahayag. Transparency is removing the mask and revealing who you really are. It is getting beyond the surface of what is really going on in your heart. Kung dili ka tigpakaaron ingnon, nan ikaw matawag na usa ka transparent nga binuhat. Tinuod ug way gitago. Kining matanga sa kinaiya maong gipangayo sa Ginoo diri kanato. Gani gipanghibaraot man ni Jesus ang mga Pariseo tungod sa ilang pagpakaaron ingnon. Kay ang nagsunod sa Ginoo nagkinabuhi sa kamatuoran, dili sa lingla. Karon ni ana kining mubong sugilano nga naghulagway sa atong tema karon, transparency. Sam, kumusta yung studies? Okay raman ko, kuya. Ako magitimanan tanan mong istorya na ako. Magtarong dyan ko, kuya, aron makahuman dyan ko sa akong college. Kinahanglan, Jod. Hinumdumi. Pa ako nagminyo. Tungod nimo. Kuya, ayaw sa sacrifice ang imong love life para nako, uy. You deserve to be happy. Pangita ng girlfriend, kuya. Girlfriend? No. Not now. Maabot ka na sa saktong panahon. Gusto mong ko, kuya, nga mahappy na ka sa imong life. Happy man ko. Makita lang nako. Successful ka. Magbinuutan ka. Enough na. Para mahappy ko. Ayo! Ayo! Sam! Sam! Nasi Sam? No. Sam, nangitan. Uy, Jul. Saan ka, uy? Buating kuya? Nakawapa ato niya eh. Pailan nagagawa ato niya? Napatili na nato iya? Available kinakong kuya, Jul. Uy, taga ikong number ato niya. Kay ako siya i-text me. Kaya siya mong kuya eh. Sige nga, dito niya. Buhatir ko siya mong kuya eh. Nakuha yung kuya sa utan pa, Jul. Niya, ako lang. Idol kay nako. Facebook sa Please, tubag ako. Hello? Hello? Ano ba kayo may kami pala ko? Please, magkita ta. Ayaw paglikay na ako.
gusto mo. Mamatay ko kung mawala ka sa akong kinabuhi. Maghuwat ko sa atong abutanan, ha? Adto baya. Sige, bye. Steve, okay ra ka? Yes. Okay lang. Kuya, kuya, nihilak ka? Wakoy, ano mahilak man ko? Sure ka, kuya? Mura makag na problema, good. Sulti lang ko, kuya, sa imong problema. Ay lang ko na itago, good. Wa lagi. Okay ra guys, kuya. Sige. Padayon sa desa mong pagtuon. God. Di na din ako kaya. Ang sayo ng buhat to. Lord, kalipag na ko. Steve, doon na memo gikan sa office. Ha? No. No. Lalo man na, Steve. Ano nakabuhat mo ka, anak? Kagatong sa'yo pa na imong gibuhat. Di naman ta ka imong ani. Daghan na kipalpak imong nabuhat, Steve. O kining last, dako kining damage sa company. Gina, itapuin ako sa akong kinabuhi. Itapuin ako sa akong pagpapretend. What do you mean? I have to tell you this. Huwag mo tunan akong dugang. Jean, ang akong boyfriend. Ginikayan ako ni... What's your boyfriend? Yes. And kay... Tungod hinang hitabuak. Affected na kayo kong trabaho. Huwag mamatay ko sa tagukul. Itago na ko ni sa akong manghol. Hindi ko gusto mawala yung respeto na ako. Jen, tabangin ko din.
Sam, can we talk? Yes. Asa man kuya? Doon na lang ko ikumpisal nimo. Sorry kaayo. Dugay na kong itago nimo kining butang. Ay nahadyo ko. Kamawain mo espiritu na ko. Sam, I'm Kay. Ikapoy na ko sa pagpapretend. Karon, sudyay ko. Tulisog ako. Ayaw ko ilahang pag-aigsoon. Kay imo kong ikawaw. Ano kuya? Isa nun sa pagkadawat kita ka kuya. Pinangga na ka kuya. Ako may kong espiritu ni mo kuya. Kung di mawak ko espiritu ni mo kuya, isang kanusa. Kaya para nako, ikaw ang pinakabuutan na kuya sa tibok kalibutan. Huwag akong isinggit na ikaw ang pinakamaayo. Buutan na kuya. Sa Salmos 139, 23-24, ang salmista mingon, susiha ko, O Diyos, o hibaloi ang akong kasing-kasing, sulay ako, o hibaloi ang akong hunahuna. Tanawa kung doon na ba'y dautang butang dini kanako, ug tuloy ako sa dalan nga walay katapusan. Ingon ini ang kinaya sa tao nga way gitago sa kaugalingon, ug dili mahadlok nga ipagawas kung unsa siya. Muna kanyang atong gitawag kong transparent. Kung ang tao transparent, sila mutugot nga ang uban makakita sa unsay naa sa ilang kilagman ug dili magpakaron ihnon. Kay usa ka dakong sayop ang pagpakita kung unsay sukwahi sa tinuod mong pagkatao. Gilimbungan nimo ang imong kaugalingon, ang Ginoo ug ang ubang tao. Dunay may higayon nga kinanglan nga may bao ang uban. Dunay higayon nga kinanglan may bao ang kadaghanan. Labi na kung kini may kalabutan sa imong pagkatao. Mas maayo nga ipakita mo ang tinuod, ang kamaturan, aron mahimo kang hingpit nga gawas nun. Kaysa Efeso 4:25 nagaingon, busa ayaw na kamong pagpamakat. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isikatao. Kay kitang tanan, bahin man sa lawas ni Kristo. Ug dili nato kalimtan nga bisan unsa pa ang atong pagkatao, kita gigugma sa Ginoo. Kay sa Galatia 2:20 nagaingon, ilan sang ako uban kang Kristo dito sa krus. Busa dili ako ang nabuhi kun dili si Kristo nga niya kanako. Ug kining kinabuhi ko karon akong kinabuhi diha sa pagtuos sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug namatay alang kanako. Mga igsoon, ikasubuon ako nga kung ako na nahatag ang tanan, busa hala na may numero rin na subos. Sugdi na ninyong pagdukdok kanang inyong mga cellphone aron usab among matubag dayon kanang inyong mga pangutana. Daghang salamat. Shalom. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers, offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Hapon mga kaigsunan, pasensya lang mustingog na ko na kay medyo pagaw-pagaw, no? Niyami kompleto meron tulo, no? Pag-isbutan nato karon ang atong dula sugilan, no? Bro, ay may hapon tayo, may hapon Sister Cheryl, mingon man sa itong mga suki din sa paghigmata. Lain mo sa kaoras ug tunga ang atong panag-uban karong hapon na ug atong pagatukion ang atuang topic karon, which is transparency. Sa way paglipod-lipod. Congratulations diay sa itong mga kaigsunan. We nga unsane kay wa man ko diri last good karon lang ko mo congratulate sa gatong nanambong sa tuang anniversary. Sister Cheryl. Hello Tay o Brother Alan, may hapon o may hapon kaninyo atong mga suki dinhi sa atong tulunganon paghigmata. Ang atong topic karong hapon na transparency. Daghan kaayong nakakawit nga mga maingon nato nga mga daghang current events, no? Current events may tungod sa kato ang topic nato kay LGBTQ nga brad, no? Nagtakuban, sa ato pa wala gipadayag ang tinuoray nga kolor kung dili nagpretend nagpakaaron ingnon nga timing ra ba kaayo mao ra ba sa atong gospel gahapon pagpakaaron ingnon, no? Ang gospel nato gahapon nga may kay mga parisiyo may kay manghugas sa mga tasa, sa mga plato, sa mga gamitonon nga pagkaon, manghugas yun sa kamot pero ang kasing-kasing walay hugas. Sa ato pa ang kasing-kasing wala nahinlo. Wala gyud nahinlo. So, mo na itong hisgutan ron, salmot mga suki, dali na padana sa mga text ninyo diri o participate na. Get yourself engaged in this discussion ay aron mahimo gyud ning atong panagkukabildo nga meaningful kaayo, mahimong mabulukon kaayo tungod kay naa ka ni salmot ning atong tulumanon paghigmata. Amen. Unya transparency mga tuwang gihisgutan Sister Cheryl. Ay dili lang sa mga personal nga butang, hangtod karon sa mga balita ningong kag current affairs nato. So hasta sa pinakataas nga sanga sa gobyerno na akaroy daghan kay question sa transparency. Inood na so sao na lang unsa man gyud kining gitawag natong transparency, unsa man ka importante sa atong kinabuhi tay ano man para ba kang wa kay kitabuan ba? Open ka dun. Dayag. Dayag kayo klaro og tataw. Kay unsa may matago nato sa Ginoo? Kubot hunaon. Wala gyud. Wala gyud matago. Kibaw gyud siya. Kay wa man tay matago sa Ginoo. Ngano ato pa may itago-tago? Kibaw na blida na Ginoo. So mo ni gusto sa Ginoo nato nga ipadayag ang tanan. Dili ta magtago-tago niya nga murag ig-agaw mo sa pagpamakak. Hypocrisy, no? Hypocrisy. Not honest. Not honest. Not trustworthy. Na daghan kayo tayo, no? Masumpay-sumpay ba? Nakatahi ni anang transparency. Pareha tong gospel gahapon, di man to siya nimo ma-discover og dali-dali kung dili yung ka
nag-examination of conscience. Murag dili man gyud pwede kay mura magmaingon ra ta mo compare ta sa uban ba nga o ingani ra man sad parehas ra man niya na. Pero ug gusto gyud taglawom nga relasyon sa Dios kinahanglan hinugasay gyud dili ra sa babaw sa makita kung dili hasta ang dili makita. Transparency kaning pagpakita kung kinsa jud ka sa tinuoray, no? Kanang di magpakaroon ingon sa not to be pretending like someone else. Right. And it could be in the guise of something else. Like for example, mahatag ka, aron ingnon ka nga manggihatagon, pero aron daw to ikaw mo sikat. Dili gid to ingon nihatag because of really giving tungod kay kind ka or compassionate ka, kung dili duna kay vested interest, dunay hidden motives. Oh, no? And that could be kanang pride, daghan kaayo og taguanan, in other words. Kay ang kining generosity nagtago ray si pride dinha sa kilid-kilid. Unya dili dayon ma-discover sa tao. Dili dayon ma-discover, no? Para anang moamot kag kapilya, nya nigamot mo sa kapilya, masuko ka. Kung dili gibasa imong amot, i-announce yun. Oh, i-announce jud kay ngano. Ang tarpaulina piso. Kay kung dili announce, masuko gani ka, makita nato nga dili gyud na dayag, dili transparent Dili ang imong kinasikaso. gugma para sa kapilya o para sa kalihukan nga mahimong malampuson dito sa kapilya, kung dili gusto jud ka nga ang imongan mabasa. Mo kay permiso gani tatay nga dili mabayaran diri tay Bayran sa langit. bayaran sa langit. So asa may palabi na to, bayaran ta daan din nga wala tay bayad sa langit o Saan man, tawhanon man kayo kung muna. Daghan kaayo, no? And pride is one of the capital sins nga pwede kaayo nga magpahipi dinha sa maingon na to buhat nga pagpanghatag. Gapahipi Ang sama na yung ending ato sa lida? ang ending sa salida tay kay ni Umpisay. ang konjud siya Umukog Cornelio. Cornelio. Unya nahadlok man gud siya tay wa siya mo tug-an sa iyang manghod sa iyang igsuon kay basin og mausab ang iyang pag-ila kaniya. dili na niya siya Ay, karespetahan. wa mo ingon ang mangon. Ikaw manoy. Pareha raman ta. So daghan guys tanan dili lang na mabutanga sa pagpakaring nun ba nga dunay tinipigan nga garbo o tinipigan nga katuyuan. So doon na say mga sitwasyon diin kuno magpakaroon ingnon ka nga mapaubsanon pero dili di ay tinuod. Kana. Example, dunay buluhaton sa simbahan, dunay buluhaton sa kalihukan, sa community. Unya kibaw ka nga kaya nimo. Yo di ka mo di ko kibaw kana tay. Wala gapon na. Mo gapon ng klase nga. Kunuhay magpakaroon ingnon nga dili kibaw pero kibaw di ka. Is that a sin still type? Sala gapon. Yes. Because you're not honest. So, see? Dili sad ang imong talent wala gyud nimo gihalad. Gamit ta. So daghan kay mga sitwasyon di ay daghan kay sitwasyon na bantayan na nato. We may even be exchanging roles one at a time. That's true. Di ba? Kita mismo. We may be guilty of this also. Na dunay panahon nga magpakaroon ingon kung ta na dili day kita. Or pretending to be clean. And why is that? Huh? Is that nature? Is that the nature of man? pretend? Nanong ingon anak man na sister. Kanang pretension, kanang daghan man kining sitwasyon, Brad. Kanang pretentious spirit. Daghan mo, starring na siya bisag asa. Nangitan ha.
pretentious spirit ni. Kana bitaw maghikay bisag wala gi kwarta. Kana bitaw mag-birthday gyud bisag wa gyud unya dayon man mang-invite dayon bisag inutang ang gihikay. Kana that is pretentious spirit. Moingon gyud ba nga duna ikasarang sa wala na. Pero, yeah, sakto, I understand. Nakasabot ko din napita. Pero, unsa may kalainan kung imong ipaningkabutan kay gusto kang dunay pahalipayan. Pananditan, medyo naglisod ka. Pero imong anak gusto nimo nga pahalipayan kay duna siya nakabot nga nakapalipay nimo. So, not entirely nga magpasigarbo ka, kundi lang imong katuyuan, imo siyang pahalipayan. I-congratulate nimo by making a feast. Yes, yeah. Imong gipaningkamutan. So, habang imong paningkamutan to, maningkamot kay pangutang. Pangutang ko. Ako usasad ka ng false humility. O mo to, false humility. O mo lagi na tayo kanang magpakuning nun nga kuan kuno hay. Likay dito sa responsibilidad. Na ako'y nahinumduman na nga may kaitong akong amiga mo dag recite nindot og barog ang tiyan nagkurog. Yeah, looking very nice, but nindot kay sapatos, nindot kay gisulob, nindot kayo sinaw-sinaw kaayo, no? Sinaw kay tanawon, but then agwantahon lang yun ang kagutom basta kay nindot kay tanawon sa gawas. Na, unsa may masulti na to sa mga artista? Kana, daghang kayong pretensions ana. No? Diba? Daghang kayong pretensions. Acting characters na dili ikaw. But why is it that even before kaning LGBTQ karon naman lang ni moingon gyud mo padayag, no? Kay sa una magtakuban man ni, murag dili gyud ipakita ba. Although karon daghan naman kay karon ang mga pansexual, omnisexual, transgender, na may daghan na kaayo ron nga mga maingon na to spectrum ba sa lesbian o sa gay. Taas na kay siya spectrum unya kuan na siya kanang daghan na siya kay klase. Why is it na karon di naman jud na ingon nga gitago sa uban, gipadayag naman jud. Now they really dress up, they try to be looking and shaped like a woman. Now, why is it biblically, is that what is appropriate, Brad Alan? Let's talk about, let's answer first katong kwain mo nga naman. Kay mahog manggunag sa katilingban. That is a social concern. Murag napalayo ta ni ana sa what is biblical. And kung sakto ko wa ko masayo, there were even luminaries before, mga Caesars pagani nga questionable. Especially katong mga salbahis kistanan, mga isog kistanan, kay nagpatakuban di ay. Doon na tinaguan. And now, especially in the world that has become more democratic, ruled by people, and since these people have come into power, mo na ng ilang influensya ilang gigamit karon para madawat sila sa katilingban. Mo na nga emboldened na ang tanan mahitungod niya na. But that is not the point. Kay kita isip mga Kristiyano dawat mga tong tanan sa way pagpili. Yeah. No? Because all of us are equal in the eyes of God. Sa way pagpili. Ang ato magmusukaranan din isip mga Kristohan mga magtotoo, whether it is a sin or a virtue. Mora mo itong sukaranan. Dili man kay kung accepted ka ba dili. The world is saying that way. Nga,
madawat ni o dili madawat. Pero sa mata sa Dios, sala ni o dili ni sala. Maora man. Oh. Is it right or wrong? Maora man siya. But if we are going to look at society today, daghang pillars ba na ni ayuda sa in the promotion or in the ingon na to pagpadaghan, no, nga dili na pwede nang dili magtakuban kay ang eskwelahan first is government is recognizing it. In fact, dunay mga local government units nga mga dagkog ranggo ang naka-appoint din ha nga dili gid straight, no. Ikaduha, school is also in a way recognizing it, no. Ang siguro ang simbahan gani kay gidawat raman po sa simbahan kay panalanginan man sa simbahan, even a gay union, although dili pwede makasal, panalanginan lang, hopefully in the hope of bringing everyone and being inclusive in its approach of, you know, of all Christians coming back to the church. But ug moingon tag gobyerno, ang gobyerno nag-recognize na. In fact, doon na balaod nun nga nag-ila ani nga grupo. Dili ba ka kini Sister Cheryl resulta sa kalibutan, sa katawhan na nagkalayo na sa Ginoo, nagdistansya na siya sa iyang pagtuo sa Ginoo, kaya exactly. Ang iyang libasihan na ang iyahan naman ko galingon relative. Exactly. Because if we are going to look at the Bible, for which our Constitution is also based, anha man gyud nato makit-an sa Constitution ang promotion of the family. But when you recognize this sector, unya kani nga sector does not promote man the family. Kay pwede raman sila mag-adapt og itoy, mag-adapt og ring, or mag-adapt og unsa na nga pet nga gusto nilang tawgon og anak-anak. Di ba? But that is like departing from the Bible, which recognizes only a man and a woman. Oh, kining. And if you really look at this now, there was even an issue trending on the internet last month about an LGBTQ, a prominent media personality here in Cebu, nga nag-lecture dito sa Osaka, kan-anan sa Ayala, na nag-lecture na demanding that he be called ma'am because she is a woman, even if everybody knows he's a man. So what he's trying to lecture is, no, you are supposed to call me a man, and that is like you are like twisting the truth nga kay baw gid ang tanan nga you cannot be called a man because you don't have the woman's female or the female gender. Yes. And you insist that. So that's exactly where I'm going to. Okay, it's not all about respect. Although they make it appear as if disrespectful ka kung dili ka mutuman silang gusto. Yeah. No? But it's not all about respect. Because when we talk about the church or the Bible, we are expected to respect one another, no, as a person. But when it comes to the point na gusto kang magpaila na kinsa dili ka mao, that is mo tatong transparency. Mo tatong topic karon. Actually, Brad, if you look at it, transparent siya siyang gusto nga mahitabo. Pero ang galing lang ka, ang gusto niyang i-demand is a lie. It's not true nga babae siya. Okay, atong klarohon lang yun. Na, para sa itong mga kaigsunan nga member ni Ana, no? Yeah. Or kanang maklasify na to as one, no? Wala magpasabot nga wa ta mo tahod, wala mo tahod ang simbahan. No, and we're not also promoting disrespect towards them.
Exactly. That's not our point. Ang ato alang kung unsa ka mauna, dili ta maghimog bakak, di ta maghimog laing kalibutan, di ta maghimo-himo magama-gama og ato ang kalibutan. So mo nang atong basihan gyud ang pulong sa Dios, ang Biblia, ug atong mapagtulunan sa simbahan. We're only talking about the man and the woman who are persons. Okay? Putting them in the right place above the animals nga lahi sa natong pagtagad, lahi sa natong pagtratar sa mga mananap. Kay there is also a certain kind of respect that we should give the animals. Biologically, nahimo siyang tao tungod sa iyang ginikanan na babae ug lalaki. But if this person insists that he is a she, in other words, a woman, how can he mate with another he and produce a baby? Never going to happen. As a matter of fact, Sister Shirley, one of the things that I noticed, when it comes to situations like this ba, kining mo magigipakita sa tundula sa gilanon na kwan siya, kining homosexual siya. Ang may tabo manggod niini, ang topic na to ma-divert manggod to sexuality. Yeah. At karam dyan na padong dito. Kay mauram dyan na makapahog ang diferensya na to. Kay ang lalaki nga desire o lalaing lalaki, sala naman na. Yeah. And that can be found in Romans. That can be found in Romans 1. It is an abomination. That is the thesis of St. Paul about human sexuality. Romans 1. So, sa Romans 1, ang sala sa katawhan. Dirita sa Romans 1:27. Og ang mga lalaki usab wala na makighilawas sa mga babae kundi sa ilang isig ka lalaki tungod sa kaulag. Ang isig ka lalaki nag-unay pa nagbuhat og kalamayong mga buhat busa nahiaguman nila ang silot na angay kanila. So, homosexuality, when we talk about homosexuality, there's really nothing wrong with it. I mean, there's nothing with it. Pero, actively gay, in other words, nagbuhat og mga butang nga nakighilawa sa isig ka lalaki, that is when okay. Let's put things in its proper perspective. Okay. Let's talk about sex. Sexual intercourse is sacred, actually. And it is granted only within marriage because the intention of which is to produce reproduction, produce offsprings, reproduction. Now, even among bisexuals, even among sa babae sa lalaki, kung imo nang buhaton not for reproduction but for lingaw-lingaw, sala naman gani na. Kay ang tuyo sa Dios nga gihimo na naana siya, gi-allow na siya, gitugutan na siya para pag-populate sa kalibutan, dili para mahimo ang kalingawan. Now, even kung dili pa ka homosexual, kung dili ka tomboy, dili ka bayot, pero imo nang gihimo dili for the purpose of reproduction, makasala na magay ka. For pleasure lang. I think that's the reason nga even now tanaw nato ang statistics
sa AIDS, HIV, AIDS here in the province of Cebu and in the country. Pertingin taasa. Karon lang sa 2024 niabot na gyud og diri lang sa Cebu City niabot og 3,400 something more or less. Unya na shock lagi ko. Katong niadto lagi ang FLM, Family Life Ministry sa Nilabang dito padong sa Camotes. Dito na atong nabasa sa bulletin sa newsletter sa Danao City that they have 300 plus active cases of HIV. And I was surprised last month. Atong Brother Braille sa Batch 83 told me there are 750 cases, new cases, more or less, in Lapu-Lapu. Active. Those are the listed cases. Yes. Excluding those nga in hiding pa or wala pa ma-discover o naba sila AIDS or wala. Because maybe asymptomatic, wala pa makita nga mga symptoms sa pagkakaroon. Diba, kung ato na... Ang age ra ba ni Brad is between 15 years old to 23 years old. So, gimok gini sila maayo niya and this is like very active. No? Ang kapaitan na Sister Cheryl, even those innocent ones are also contracting the disease. Pananglitan, ang ginikanan maoy kalawayon ang mga anak makahiagom gihapon. Yes. Or katong this can be contracted through needles, di ba? Injections, things like that. Manang nikaila pag-ayo sa sosyedad, even among those who are innocent. That's true. That's true. And it's sad. No? Unya, dili, here in the program, dini sa atong programa nga paghigmata, basically, we would like to awaken the spiritual aspect of every human. Kani bitawon kita mga tao kay duha man kita ka aspeto, lawas o kalag. Unya ang kalag nato nga aspeto sa atong lawas daghan mang tubag ani ang tubag ani unsaon mga livelihood programs sa pagpanginabuhi ug unsa pang mga programa aron makapangita, makapasikay-sikay og ibutang nga pagkaon sa lamesa aron dili pagkaon sa panimalay, ibayad sa kuryente, bayad sa mga panginahanglan sa eskwelahan, tuition sa mga bata, diskarte na nga lawas nun. Here in the program Paghigmata, what we're trying to awaken is the spirit. So that's why when we talk about homosexuality, LGBTQ and all these things, HIV, AIDS, we always go back to the Bible because the Bible will guide us. Mao ni atong lamdag o giya, ang pulong niya mo atong lamdag o giya kung unsa man di ay ang insakto. So that is the reason nanong mo refer gyud ang Bible kay mao man na ang atong balikan nga lamdag o giya. Yes. Ang katotong ipakita sa itong dula sugilanon, ang pagpakaroon ingon to, may tungod lang ni Anang particularly sa sexuality. Pero dagang kayong klase sa pagpakaroon ingon. Gani, baliko na to sa pagbasa. Ang dito sa Roma 1 lang gapon sis, arita magsugod sa versikulo 18. Diin gisulti, gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Diyos nun o pagkadautan sa mga tao na nagsanta sa kamatuuran. Mga tao na nagsanta sa kamatuuran pinaagi sa mangilad na pagkinabuhi. So, mao na itong target, mga tao nga nagsanta sa kamatuuran. Nagpakaroon ingnon, nagbuhat sa mabutang nga dili tinuod, ipagawas nga mauni siya'y tinuod kunuhay. Moto nga naabot na dito nga discussion sa katong gisulti ni Sister Shirley dito sa restaurant. Kay gusto man sa magpaila, nakibaw man ang tao nga din na sa bao. So nagsanta siya sa kamaturan. So that is the point. That is my point. Ang dili kay kunod ingon ana sa nga pagkatao kun dili sayang pagsanta sa kamatuuran
mauna gikapungtan sa Ginoo. Pero Brad, let me just kay mahog niya nga sweeping kaayo nga atong generalization diri. Unya to dili nato bitaw nato kitan, because actually there are gays that are so generous. There are gay people who are so compassionate. There are gay people who are looking after the welfare of the young, who are working so hard for mga pag-umangkon, mga pag-umangkon na gusto nilang nagtrabaho sila kay parang ilang pa eskwelahon. There are these people nga ang mga kasing-kasing malumog yung kaayo. They also have their own struggles, no? Ang atong gihisgutan dire ang katong mga occasions for sin. Kay kitang tao, doon ang tayo pagka makasasala, nasa tayo pagkabalaan. Mawani ang gagubat. Mawani gagubat ni so nato. So ang ato lang gipakita dire unsa to mga butanga na ni batok sa kamaturan, pagsanta sa kamaturan, katong ni santa sa kamaturan. So there's no point in pretending so and so, because ang Ginoo kibaw man tanan, wa man tay matago sa Ginoo. Ang ato lang mailad ang kaning ato mga kaubanan, mga tao. Daghan kitag mga kaila. Sister Cheryl, di ba? You were talking about the gay people. Daghan sa pagkaila. Daghan who also converted na gikan sa pagkamakasasala na usab sa diyang nahigmata sila, nakaamgo sila sa sayo. It takes sacrifice, but it takes a decision also to make that sacrifice. Pero dili imposible, mahimo. Kung musubay na lang yun ta, sa unsa joy kagustuhan dahil sa Ginoo din sa itong kinabuhi. Kadaghanan sa itong mga kaigsunan usab, dili na nila buot nga mahitabo sa ilaha. Ako bitaw doon ako nabasa nga report about a queen gyud siya, Brad. Queen gyud siya niya nakadaog gyud siya mga international competitions for gay. Dihang na-encounter niya si Jesus, baligid. And I wonder, siguro, giunsa to pag-reverse to be able to have a family. Kay, niagim ko siya procedure, good? Yeah. O niya, dili na mahitabo nga, doon na pa bitaw, mapurma pa ang damage ba, to be able to procreate, iyamang putol. And then maybe it would take another major surgery for that reproductive organ na i-install o balik and make it, put it back. No, kay kanang napakuha man niya, nailisan man niya o dili mao. You know what? Almost all of us have our own disorders. Exactly. Psychologically, and even as mentally, we speak here, no, kanang kami tingali dire nagpasalamat sa Dios nga dunay access to this TV program to help our brothers and sisters awaken to the truth, but it does not make us a saint. We're not perfect. Not We're not perfect saints. at all. We are all sinners. Okay, but it is one thing to accent how do you say it? Kaning mudawat ka lang sa pagkamagsasala, o it is another thing na struggle ka against the sinfulness. No? So, marami ni siya. Ato lang ipaabot sa tumang kaigsunan nga ang tuyo ug tumong nato niini to make us aware unsa mga butanga angay natong malikayan, angay natong likayan. Kay we're talking about God, we're talking about being sinful and being holy. Blessedness and sinfulness. This is all it matters in the eyes of God. Wala man tayo matago sa Ginoo. Kibaw man ginawa ng tanan. Makabasa man ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Maski tuod og makasasala ka pa, nasayo ng Ginoo sa pinakakriminal sa tibuok kalibutan, anaa lang yapon na ang iyahang parte sa Ginoo, the image and likeness of God that was implanted in Him. So naalang yapoy chance na nga ma-convert.
And this is what we're talking about. We're talking about the goodness in a person nga hopefully ato na siyang ma-transform into something more powerful than the darkness inside of us. And if you want to be guided, kung gusto jud ka og giya og lamdag, unsa man gyud, and especially if you're confused, am I a man or a woman? And then you're confused. All we need to do is really look how God created us. Amen? And then look at the truth about it. Nya mao na ang atong gilikayan kay niingon man gyud ang Ginoo nga ang iyang kapungot anaa ni adto unsa to brad? Naa kapungot sa Romans pagka-dili Diyos sunod sa pagkadautan kato mga tao nga nagsanta sa kamatuoran. Unya kung tan-aw na to dire, balikod to na ko imong gisulti ka ganina Sister Cher nga ang isig ka lalaki nag-unay pagbuhat o mga talamayo mga buhat busan na agom nila ang silot nga angay kanila kini ganing ang mga dili na tan-awar gud ang Biblia wa jud maghisgot sa babae lalaki sa lalaki because ang tan-aw na ni nato kani bitang kaning dili man kayo daghan gud sad ni ang pikas nga gender pero nagkadaghan sad pero it is the same pero Brad ang kanigid siya there is a curse that goes with it. Can we finish that reading that kansa ako sa sige the curse pero ako sang i-underline nag-unay pagbuhat o kalamayong mga buhat dili sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. Tungod sa kaulag. Now this refers not only to man, woman to woman, even man to woman or woman to man. Kung kaulag sala na kaulag sala na daan o naman rin ang sala naman sa kaulag. Kay you can be who you are pero dili ka mubuhat og mga buhat sa kaulag. So that way maluwas ka din napita. Katong ingon ka nga kay kaulag mangyapon na kung nag-ipon mo unya wala sad mo nakasal so kaulag ragid na kay wala may plano na mo na pong pantatay nag-drive without license. Ano ba na mag sugod sa ibog, kanang ibog. Katong hukom sa Dios kapingon ka nga dunay tunglo kining dapita dire. Arito to sa Roma 2:6. Kay hukman sa Dios ang matag tawo sumala sa iyang mga buhat. Sumala sa iyang mga buhat pagahukmon sa Dios ang tao. Sa ato pa kanang mga butanga, we are not specifically referring only to those people who are gay, either you are a man or a woman, but we are referring to everybody. Whether you are man, a woman, or gay, kung naagya kong kanihan ng mga buhat sa kaulag, sala ka na. Klaro kayo ni sa Leviticus, Brad, 20:13. Let's go to the Old Testament. Kamatayon man yun. Oo. Grabe man to sa una. Kay Leviticus 20:13. Dili man kayo grabe. Sunugon raman. 13 to no? 13 magsugod. Kung ang usa ka lalaki makighilawas sa iyang isig ka lalaki, silang duha nakahimo og butang nga salawayon kaayo busa patyon sila. Akong ipadayon, sila ra ang sad-an sa ilang kamatayon. Kung lumpungon sa usa ka tawo ang pagpangasawa
ang anak o ang inahan, Samot sa na. ang lalaki o ang duha ka babay kinahanglan Sunugon lagi. aron dili kamo maduhig sa ilang kadautan. Kung ang usa ka tawo makighilawa sa usa ka mananap, patsya siya o ang mananap. Kung ang usa ka babay makighilawa sa usa ka mananap, patsya siya o ang mananap. Sila ra ang sad-an sa ilang kamatayon. Managitawag og bestiality. No? Anyway, napagilain, Brad. 1 Corinthians 6, 9 to 10. 1 Corinthians 6, 9 to 10. Okay. Atong basahon. Sa walay duha-duha. Walay duha-duha. Walay duha-duha, ha? Nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makihilawason o nagsimba sa mga Diyos o mga mananapaw o nakighilawa sa isig ka lalaki o isig ka babay na nadire o kawatan o hakob o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang gaon na nga word, walay duha-duha. So walay duha-duha. For certain. In So, all walay certainty. duha-duha. 100% sure. So walay duha-duha. Daghan na ba kayo itong na-appeal at to, Brad? Daghan. Do not fool yourselves, people who are immoral, who worship idols, all of these things. Kinimanggod, once you have one thing in you, magsumpay-sumpay naman eh. Nalumpong naman ang sila diha. Because once you worship idols, once you are sinful, all of these things become easier to do. Kaya naman ka sa state of sin, na di na naman ni mo makita na sala sa day na di na man ka magilty ni ana. Ang kanigong sala naagitas kangit-ngit unya kung naatas kangit-ngit di man kita kaklaro unsa ba nay mga mansa na to. Muratag ug naata sa kangit-ngit di man gyud makita og nagsulob kag puti di man kakita as mansa. Unya what more kung ang kalag mo ay atong hisgutan kung magsanina ka og mansyado iniguwa nimo makakita naman ka. That means you need to be in the light to see nga perti dayang daghana na to mga buling sa sala, no? And it takes a lot of reflection, and so sometimes tungod kay mura bitaw naandan na, no? Naandan na ang dagan sa kalibutan, unya murag wala na lang tay pakabana, murag wala na lang tay sense of urgency nga mobalik sa Ginoo. Mangutan ako, Sister Shirley. Sa atong nakita, sa atong palibot, sa atong katilingban karon, aduna pa ba'y paglaom? Doon na pa'y paglaom. God has never stopped working. Ang tao lang kanang muraog mubungol na, pero gahapon, Brad, doon na manggibusag ko usa ka igsuon ba nga kana bitang maingon nato nga nalihis gyud unya murag maoy intention sa among mga prayer kanunay ba unya, but then I called him in ako lingkod diri unya ingko unsa may gusto nimong istorya sa Ginoo yan istorya siya sa Ginoo nga kanang mabasa gid nimo ang iyang struggle to overcome what he is ang kung hain siya ug unsa iyang estado wa siya na uyon pero wala siya mura pag wala na umoy nga makigbatok unya niingon na lang siya nga Lord gusto kog milagro because I think it needs a miracle to convert him and turn around the events of his life. Pero nakanindot lang ana sa imong gisulti karon kay iyang gi-admiter. Yes. Iyang gidawat. Doon na may tao nga naa sa susama nga sitwasyon,
mudawat, nasayop siya. Nindot kaayo to kay ilang naasab ko'y usasad nga na-apil dito sa among tapok membro gapon sa pamilya i-identify gid niya kaning ang espiritu sa batakon, ang espiritu sa pagkatikasan, ang espiritu sa pagkapalahubog, ang espiritu sa addiction, ana iya yung na-identify pero may na lang to kay nailhan niya kinsa tong mga espiritu to. Because sometimes we fail to recognize na kinisid sila kanidang espiritu sa kadao, espiritu sad ni. Kay ang gugma espiritu man sa tay. Mag-deliverance ka tay kinali identify man gyud mo ang espiritu. Ang espiritu sa kay pag-abot di mo sa espiritu dili gani may go. Hindi na sila. Dili dako. Dili dako. Ang espiritu sa gugma, ang espiritu sa kalipay, sa kalinaw, these are spirits, no? Unya nindot ka ito nga nailhan gyud niya ang mga espiritu sa ang ganina tay ba mong gisgutan ta mga problema nato diri sa katilingban karon, mga pagpakaron ingnon kana pagka daghan kastanan ang nakapangutan na gyud sa galingon ba after such discussions do na pa bay paglaom. Wala mo di butang may paglaom. Samtang buhi ka, na di paglaom. So, do na pa di chance. Basta imo yung paningaon dyan mo ang kausaban. So, dili ta mag-agad sa atong palibot, dili ta mag-agad sa ubang tao, kundi kita mismo adunay paglaom na mag-usap. And society changes as each individual member of society changes. So, sugdan na natin sa itong kagalingon ko. Pareha na ang nga. You want to change the world. You cannot. You have to change yourself. Change yourself. doon na bitaw tay prayer meeting tay mga duha na ka Miyerkules ang nilabay karon. Unya wa pa siya nakasud sa Oasis tay. Pero ni-target siya the whole time sa atong prayer meeting. Kay iya ginangita siya nangandoy siya. Mao to nga atong giingnan nga doon na tay WJS sa umabot October 24, 25, 26. Unya 1 month na lang kuwang nato ana. Kay sunod buwan na sad na. Nya last na nga WJS para ni ining tuiga, no? Ang katong gusto mo that was the same person I met the other prayer meeting. Dito na siya sa Daplin Tridero. Nagpa-Daplin tawag na, nagpahipian sa tayo bang, siya, unsa man yung grupo, ha? Kaya nakadungog lang ko na siya nga doon na may kanta-kanta. Kay nangita siya charismatic group. Kaya dili siya taga Cebu tay. Nagtrabaho lang siya dire. Unya ni attend gani siya sa anniversary. Gikita anak ko dito sa anniversary. This is a person na klase sa tao nga nangandoy. Naningkamot og tubag sa kahawang di siyang kasing-kasing. Nya kaning kahawang sa tong kasing-kasing usahay lain-lain tagtubagod atong ikaraoke, nya igimik-gimik, iligo-ligog dagat ug unsa pa atong buhaton pag-satisfy ni ining kahawang nya dili man ni matagbaw din sa kanta-kanta, dili man ni matubag ning kahawang nga atong gibati. So dito siya sa kuan ha? Dito siya sa anniversary naka-t-shirt ug bayad tay. Nag-short sa dito siya primero tay. Katong kay di ba nag-anointing mataat pa kung idol dito pinakadaplit so kung anointan niya nutan dito siya nutana so mo tong nutana siguro doon naman tayo anniversary ni subay gid sa tayo so lalaki ha dili babae so doon na yung mga tao doon na itong mga kaigsunan ingon ana doon ang kahawang nagpangita sa Diyos labi pa kay charismatic sa CCRM siya sa ilahang parokya outside of Cebu, taga Mindanao to siya. So mangandoy ba? Mangandoy sa kahawang. Nay mga usahay na atay problema, do na tay mga pagsuway sa kinabuhi. Unya kanang napuno tas kabalaka, napuno tas sa kanabang unsao naman gusto nato masulbad atong problema. Unya kini usahay ihatag sa Ginoo kay agi ni og kablet nga mobalik ta niya. Maunay kuan. Nya ato ding kuan ni kay naabot na ta sa oras nato nga atong i-greet ang atong mga viewers sa uban no. Atong mga suki dire. Base kaila kanin ni Maria Teresa Caritan sis. Oy kailag yun.
Sister Tess, how are you? Sister Susie, kumusta diha? O si Brother Jess, kumusta? Oh, so kita na. Amen. Si Dila Sister Herlin Hamili. Bago na ito nga viewer. Sister Herlin Hamili. Good PM Tatay Dodong, Brother Alan, and Sister Shirley. Heart, 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 heart. Heart, 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 heart. Unya sa tatay man mga speaker gahapon sa OFW's Hong Kong. Mobiyahe ni sila balik sa Hong Kong. Karong end of the month. Pag-atang mo din ha kay magdara ba si Kwan? Si tatay ni kuyog ni Mutay? Si father? Di siya kakuyog. Abi na ko makakuyog si father. So, napadre, kinsa ka ni ha? Oy, so, si Brother Doc Nap Cabacho. Of course, ang atong suki sa Lapu-Lapu, mga taga-Lapu-Lapu, sus, grabe ning taga-Lapu-Lapu mo sunod sa Oasis of Love community. Oy, nya doon naman sad ni sila ilang kaugalingon nga prayer meeting kada Martes. Nya nasa ni sila healing mass. Nya atong hi din na kay Sister Geraldine. Padayaw, sus aktibo kaayo ning taga-Lapu-Lapu chapter. Unya naasa din ha atong suki dinis paghigmata si Sister Pasita Seno. Hello sis. Sa mga participants sa atong sa airbase. Sabado. Oh, congratulations din yung tanan. Oh. Dito si Tatay, whole day dito si Tatay. Nagkugi ang Oasis of Love always to bring back souls to God. So mausad na ang mission na ni Tatay na himos ang mission sa tibuok community. Unya, apil sad niya ang paghigmata. Ang paghigmata, ang mission sa dani is to bring back souls to God by awakening every soul to the truth. Okay. Yes. So, given the problem of transparency in society today, unsa may angay buhaton tayo para ato ni siyang ma-overcome kining problema na to may tungod ang pagpakaroon ingnon. Wala dyan. Be honest lang dyan. Uy, tayo dili na pwede nga be honest lang tayo. Uy, kaya maingon lang ko nga, honest na ko ha, I'm gay. Awa, makamo honest dyan. I'm gay. I'm trying to be true to myself. Because that's what people say. Ningon to siya nga, ningon di itong iyang igsuon nga, kuya, gusto ko nga, mahappy ka kuya, pagminyo na kuya, kay kanang you deserve to be happy. Ana siya, no? Unya, niingon din siya nga, uy, di, igo na kay nako, nga nagbinuutan ka, nga na, man kag eskwela, igo na kay na para nako. And is he trying to be honest? Let's say, for example, yung gi-admit, now, what? Mao na iwali ni Monsignor John Lemchua, no? Now that you have declared that I am gay, now what? Unsa naman? Now, kumusta naman? Honesty, ang pasabot itong tatay, honesty to God, not honesty to others or to oneself. It's not just in the level of being honest na sa imuha idea of honesty. When you are honest to God, you admit who you really are, accept ka, mutuman ka sa iyang mga abturon tayo, pero maingon dyan, mang-lecture pa ka sa uban to tell them like I'm a woman. Even if you have a male organ, and then you insist like you call me ma'am because I'm a woman, knowing for a fact that there is a male organ there hanging. Unsaon na nimo? Pwede man for them it's the truth. Pero that's their truth. How can you be honest with yourself? Like, I'm honest with myself. That's what I believe in. Hiwi na ba? That's why we're talking about honesty to God. So, ang atong gibasihan ani ang paghimo na to sa Ginoo. Unsay paghimo sa Ginoo nato. So, daghan kista na nato. Having the idea of relativism ba. What's good for me is good for me. What's good for you is good for you. Kaning wala na nato gibase sa Ginoo.
maunay problema nato karon sa atong katilingban sa katawhan kay nagkalayo nga atong pagtuo sa Ginoo. Even the Department of Education is even promoting The right. of each person nga without due regard to God. I godliness. remember dito pa sa Amerika, naadyo lecture ani para sa tanan mga bata. And then, giingnan yun ang mga teachers na respect the right. If they want it hidden at home and they want to declare it here in the school, kinahanglan dawaton yun sila, suportaan yun sila. Managikadlokan sa ko ang mangho dito sa Amerika, sis. Kay ang iyang anak going through puberty na, kay na naman sa Mag-identity crisis na 30 years old naman karon. Karon, very religious. Unya kay curtailed ba nito ang freedom of religion. Yeah. Pero dili ka mahimong muhisgot og Kristo, dili ka mahimong muhisgot kay Christmas, pero nganong gi-promote man lang Satanism. Yes. Bigadong gi-studio mang Satanism. In fact, maunay gipuli ron namanay kanang silbi kini kuman klase naanay oras diin maghimo og mga assignments daan ang mga bata. O ibili na sila silang ginikanan, balikon na silang maalas 6. Unya dayon una na sila pick up og 6 o'clock, pero gilista na sila dinha as part of the program din maghimo sila assignments, mag-remedial classes sila and everything else. Pero karon na nay kompetensya na Brad. Saman. As Satanist group. See? So, asa naman ipadoong kalibutan nato karon? Look what's happening. Grabe kagubot sa tibok kalibutan. Hantod karon hastang Pilipinas. Grabe kagubot. Grabe kagubot yun. Yan naman kay daghan man kayo o mga tao nga gipahimuslan ilang pagka-relihiyoso. Daghan kay mga ilad. Daghan kay mga magpaka-Ginoo, magpaka-Kristo. O gipanag-ana ka na sa una pa sa itong Ginoong Jesucristo. Many will come bearing my name, using my name. Mo na to ang angay likan. Saan man na to, sis? Saan man to nga medyo ma-shielded ta niya na makalikay ta niya mga butana. Actually, Brad, nagtanaw ka sa screen karon ba? Yeah, right below the screen is a mirror. Kita tingay na mo imong panagway din ha sa samin. Unya din ha sa samin ba? Ug atong tan-awon ang samin gyud may mutugan sa tinuod. Kay wa may samin din ha nga inig atubang nimo babae ka niya kaman mahimo kang lalaki. Because that will, if you go naked, tear off all the clothes that you cover yourself with, it will tell you the truth. Depende. Unless imong mind na twisted na gina nga. Depende. Depende kung unsa kahayagon. Di ba? Depende kung sa kahayagon. Maubitaw nga kung anaatas kang ngit-ngit, medyo ma-blurred ay muna, mausap ang iyong pananaw. Kana, we're talking about physical darkness. What if mind ang nasa darkness? Kana din ha. And especially spiritual darkness. Same thing happens. The farther you get away from the source of light, the vaguer you see yourself. The more vague you see of yourself, mausap na imong itsura. Nga sa duol, lalaki ko. Paglayo, babae man ko. Kadalas kagit-git. Tinood yun. Tinood yun. No? And it takes effort. Dili pwede na grasya gigayo no kung at the very makaingon yung kung grasya kaayo kung kana bitawng at the strike of lightning you will suddenly see, no? Unya then you will turn around and go back to God. Pero in normal cases it takes effort. Kinahanglan jud haguan nimo attend og prayer meeting, haguan jud nimo og luhod, haguan jud og
haguan yun og adto misa, mutambong yun og Bible study, kanang it takes effort. Parehas ra nga it takes effort nga labhan ang sanina nga gimansa. Labhan ang sanina nga daghag buling. It takes effort di mo ginang kuana niya kung paluan para kung bugat na. Pero ang makanindot ana kay dunay paglaom. Yes. Kay maghimo kag effort unya wala day paglaom. Dunay paglaom because miracles still happen up to now. Duna pay milagro nga hitabo. Pero mo lagi to, you have to exert effort. Hindi mo sambuhatan ng imuhang parte, no? You have to do your part also. Katubitaw ang mga santos, bag-ura man kita naghisgot, no? Pista man ni San Agustin, katos si San Agustin, kanang daghan sa to siya gibuhat. Kay, kuan man sa to siya, maingon na to, daghan sa bitik o lingla may tungod nga luwas nun ba kay labi na nga smart juga ito si San Agustin sa iyang kalangtip sa iyang salabutan sa iyang ka-smart daghan kay ito siya mga attempts nga murag pwede ra to siyang mugna og iyahabang mga tactics kung saan na niya pag-divert ang kamatuoran pero at the end of the day, gibati gyapon siya kahuang unsaon man nga di man gyud matubag no. Wala man gyud siya nakakaplag og tinuuray gyud nga kalipay, tinuuray nga kalinaw, no? Ang man gyud gyapon yang gibati bisan pa umaingon na to, natagbaw na ang iyang lawas, natagbaw na ang iyang unod. Mao to nga kahinumdom ka anang parallelism sa storya ni San Agustin nga gikaos ang tibuok dagat nga ibalhin siya sa iyang lungag nga gibalhinan. How can he transfer such a huge big ocean into a bucket and pour it into a hole nga gamay ra gyud kay mao na nga kita ba mo suway gyud tugkad ba sa kaalam ug sa kanabitang pagka Dios sa atong Dios. Let God be God kay kita tao ra gyud niya musuway tagtugad magpaka-Diyos ta din yun may tablo. You cannot fathom God. Yun tay. But it always starts with accepting our being sinful. No? Kay anawa ra mubalik ta atong gihimog panag-ingnan ka ganina sa salamin. Sa samin nga manamin ka. Kung tanaw nimo magkaduol ka sa hayag nga nasa samin, mas makita nimo ang imuhang mga blemishes kita nimo mga ugat-ugat gagmay mga mga tumtum. That is what happens as you go nearer the light, as you go nearer the mirror and the light nga hayag na kastanan. In the same way, the nearer we get to God, the more we see of our sinfulness. Mao na nga mangayo jud pasaylo primero, you have to realize, we must realize that we are all sinners before the eyes of God. Because it is only through humility that we accept that. No? The farther we get away from God, from the light, mas bugwapo na ta. Nakalayo naman ka. Palamin mo, you don't know how to accept yourself. Medyo ka, sus ka puha, hindi na sa tayo. Muna itong pasaris. Hallelujah. So, doon na ba tayo laib si Sister Gina Fuentes Miano. Thank you so much, Sister Gina. Nagpada siya message, good afternoon. Always jud ko mutanaw ninyo every Monday. Pero karon pa ni siya nag-message na to tayo. Sister Gina, thank you so much. And we hope and pray nga pirmi jud ka mutanaw, participate ka. Let us know nga nakapirmi sa tuwa, no? Si Sister Elaine Larida Cabigas. Oh, yes, of course. Kadayaran Dodong. So these are our viewers. So happy to have you here. We hope and pray nga dili lang ni kutob ninyo kung dili inyo sa nimo paambit ito sa uban ninyo makahigalaan sa pamilya, kaparyentihan, kung unsa to nakatunan dinhi. Kaya nga tuntuyo rin anig tumong nga mapakailap nato ang maayong balita sa atong Ginoo. Brad, di ba niingon ka ang pangutana? Napabay paglaom? Is there still hope?
Of course, there's still hope. Amen. God never stops working. In fact, ni atong prayer meeting, katapusang prayer meeting, na iniduol na ko tungod kay si Doc Eng o si Doc Ted ni atong last WJS, nibiya man sa grupo katong facilitator, facilitator si Doc Eng kay dunay emergency na dunay lain nga gibati nga participant sa WJS. Ako ni hulip dito as facilitator. Usad dito dunay stage 4 cancer. Tracheostomy siya. Buslot ang iyahang tutunlan. Unya wala na siya tingog. Miingon na siya. Ana na ang tingog niya. But last Wednesday, she came up to me. I took a picture and she said, I'm already cancer-free. Hallelujah. Oh, diba? Thank you, Lord. And yeah, Sa ito pa yung cancer din niya ibaligya. unya kini God never stops working. Naagyod na healing. Yes. Healing takes place unya sometimes in our effort to hear mass every day. We don't see our problems easily solved. We don't see healing takes place immediately, as in instantly, because it's a process. Anam, and then ma-discover na lang nimo malinaw biya kay ko. And even if you get healed physically, it doesn't mean na di ka mamatay. Exactly. Pagkapon ng panahon na mamatay ka. Pero importante lang na kung panalitan time to say goodbye to this world, we are under God's grace. Yes. Maorag yun ito sa Ginoo. I-heal ka diha kay para mabalik ka niya pag-abot sa imong panahon na kaniya. Oy, tulo ra man ka problema, Brad. Kwarta, naiuban malipong nag-asa na sa sunod maadtong mangutang unya dayon relasyon kanang naa kay kwarta pero problema kay ka imong igsuon imong gikabigni imong ugangan wa mo'y tagad-tagad imong bana na aras mo usa ka balay pero wa mo'y tiningganay o relasyon unya ikatulo Guba siguro sakit. sound system. Guba sound system. Ang ikatulo sakit. These are avenues of God's grace. You never know. Unya mao na nga di ginay nato isalikway ning mga pagsuway ang mga testing sa atong pagtuo kay hindi kita ka maong muluhod na kinahanglan yun natong ilhon yun ang tinugdan sa atong gininhawa. Magila-ila kita o kinsa man ang gahimo nako nganong gihimo man ko nimo Lord nag-unsam day ko dinhi. Kay until we find out and we make God our priority, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Mao to nga ako sad nga kapamilya gyapon akong giingnan sa mag-unsa pagpaninda day kay ningon jud din day dili ang kakugi sa tao may maghatag kaniyag may maghimo niyang dato kung dili ang panalangin nga nagagikan sa Dios. Akong giingnan sila Brad. Atong papa wa toy grado. Grade 6 ra to atong papa. Pero ngano man nga mag-share ta dinhi sa abot sa iyang hinaguan. Awam to siya grado. Sa ato pa naangkon niyang panalangin unya ni dagayday pangtod karon diri nato. Mao na atong paningkamutan nga makabot ang panalangin nga nagagikan sa Dios. Siya ra jud. Labaw sa tanan kanang mga butanga nga maabot nato ang pinaka-bugat yun or pinaka-importante yan, nakanan mo kalinaw. Naka may kwarta, naka may kabasko, pero wakay kalinaw. Pagkalisod, di yun na makalit, di yun na magastuwag kwarta. So, above all, labaw sa tanan, kung naaka sa Diyos, sa iyang panalangin, naka sa iyang pamilya, naka sa iyang pagkup-kup niya, naan mong kalinaw. Basta nakasabakan sa Ginoo. Nasasabakan sa Yes. Unya nindot pang gyud kaayo ang gugma sa Dios. Oy nindot gyud. Unya when we are able to understand nga pinangga man jud kay ko sa Ginoo and then moingon ta ba Lord kanang for all this time nga wa na ko napadayag akong gugma nimo kanang karon unsaon man ako pagbaos nga makita nimo nga gigugma sa tika. Nindot gyud ana mag-exchange na mo sa Ginoo.
maghinigugmaay na dahil sa Ginoo, mangita ang kagpaagi unsaon pagpadayag, mahimong transparent ang imo ng gugma dito sa Dios. Dili mahimong transparent ang atong pagtakuban, ang atong bakak, ang atong pagkamaot, ang atong tigpakaron ingnon, no? Paningkamutan nato nga ato ginang malaksi ug ang atong tinuoray nga gugma ug ang timos nga pagpaubos didto nga mao atong hari nga atong higugmaon sa tibuok natong kinabuhi hangtod kutob nagpiktik pa ang atong kasing-kasing. Kung atong giila nga ang Dios may naghatag kanato sa gasa sa kinabuhi, ang atong ikagasag balik sa Ginoo kung giunsa nato pagpuyo kining kinabuhi nga iyang gigasa nato. That is the gift that we can also give to God. What we do with the life, the gift of life that He gave us. Amen. Nya, walang baw itay. Time runs so swift. Pagkapaspasa yun. Nindot kayo nga itong pag-asawaan nga diskusyon. Wala ko biya, no? Lagi. Unya ang atong transparency, no? Ang atong pagtakuban, pretentious. Ato ning ampo tay nga ang kaning pagka-tigpakaron ingnon, pagkamaot, pagka may lang manghugas sa babaw niya, ang ilawom na puno sa dunot. Atong iampo tay nga ang kaning mga dunot nato sa atong kailanman sa hunahuna o kasing-kasing mawaswasan ni sa dugo o balaang dugo ni Kristo. Amen. Inya ko day paybaw sa kadaghanan nga ang ME weekend karon siminahuna. So para Biyernes, sa Sabado, Family Domingo Life Ministry nato. So ana-anay nakalista ko kuno na. Sunod tuig na sa bakante. No, pero ato lay paybaw nga adunay Family Life as a project sa Family Life Ministry ang Marriage Encounter Weekend karong siminahuna Friday, Saturday, Sunday. In fact, karong Saturday, i-stick about to kung di magiti, cancel kay tungkol sa weekend. Kaya kung tok sa Badungan. Yeah, so first Saturday man kadito tayo, no? So mga kaigsunan, ikasabo na mo nga napuputusan ang atong oras. Bisa kung saan na itong inak, dili na dyan mainak, no? Kasabo na mo nga amo na sad nga kutlog karong adlaw nining takdaa. So magkita-kita na sa ito sa sunod semana, no? Unya ang atong first Wednesday, Healing Mass, Family Tree Healing Mass nato. First Wednesday karon kay September 2 man ta karon. September 4 atong Healing Mass, Family Tree Healing Mass sa Mabolo Church, St. Joseph the Patriarch Shrine dito, alas 7 sa gabi, may igsoon. So, mga kaigsunan, napito na ko kamong tanan, naibutang na to atong kaugalingon sa presensya sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Pagkituman, niya kami nangayuko kanino, nangayo kanino, nga unta, kining ato mga nananaw sa telebisyon, tagsa-tagsa kanila, doon sa sila ipangayo para sa ilang pamilya o ilang kaugalingon. Ihatag kanila unta, tubaga sila sa ilang ipangayo. Kami usab, mamawali man sad kami unya, sa among pagpamawali unta, imo kami protektahan. Padala una kanamo ang imong mga warrior angel to pave the way. So, Lord, there are viewers who are sick and they want to be healed also. We ask you, the three of us, in unity, asking you to touch and heal them from their illness, from all of their diseases. In the name of Jesus, receive the healing from the Holy Spirit. Jesus, we praise you, we glorify you, honor you.
inyo natin. Lord, to you we entrust them. In Jesus' name. Amen and amen. Ngalan sa mga salat sa Espiritu Santo. Amen. So, daghang salamat ng kaigsunan. Kita-kita sa sunod simana. No? Have a blessed week ahead. God bless you. Salamat sa inyong pakiguban kanamo karong hapuna. Unya sa inyong pagpadayon kanamo diha sa inyong panimalay. Magkita-kita ta sa sunod Lunes, 3 o'clock to 4:30 in the afternoon. Shalom. Humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways. Discover the beauty of the Philippines.